ano nun, only the Father knows what is the time. Mga kapatid, sabi dito, don't assume that the long-awaited outpouring of the Holy Spirit will going to release you, or ito na po yung freedom niyo na makawala sa inyong kinaronan. Hindi. Ito. Don't assume na yun. Kaya, sabi niya, it is not for you to know the times and dates, but you will receive power. Ito nagiging sa verse 7. Turning point to, sa verse 7. But, you will going to receive power. Power. Kapangyarihan po. Kapangyarihan. God has appointed the times and the season for everything under the heaven and under the sun. Sabi sa Ecclesiastes, there is a time for everything. Ulitin ko. There's a time for everything under the heaven, under the sun. A time to be born, a time to hate, a time to love. Diba? Lahat ay may panahon. Pero nagbigay pa rin ng panahon ang ating Diyos. Inilaan niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Nagbigay talaga ng panahon para maabot tayo. Mga kapatid, nagbibigay tayo ng panahon sa totoong nagbigay ng biyaya. Every Sunday na lang po, mga kapatid. Kumustahin niyo po ang inyong katabi. Kumusta ka na? How much time and effort you give to the Lord? And even one Sunday lang po, mga kapatid. How many hours sa one Sunday worship service natin? 2 hours, 3 hours? And yet we cannot spend? Asan po tayo kung absent tayo dito? Asan ka, kapatid? Sabihin mo sa kapatid ko, asan ka kung wala ako? Parehas naman pala kayo wala, no? How does Jesus respond to their question? Alam niyo, mga kapatid, there are things in our life, there are things in every life which we cannot understand because only God knows the time, the appointed time that He set for us. Maybe mayroon po tayong mga katanungan sa buhay. Maraming bakit? Kailan ako gagaling? Mayroon kang sakit, disappointment. Kailan ako palagi puro disappointment? Puros na lang sakit, puros na lang paghihirap. Kailan ako makakalpas sa paghihirap na ito? Puros na lang kakulangan, kasalatan. Ano bang klaseng buhay na to? Lord, kailan pa ba? Hindi ba natatanong sa inyong sarili ko minsan? Dahil sa ang haba naman ng paghihirap na ito. Kakulangan, kasalatan, and even death. Kamatayan. Mayroon po tayong mga katanungan na hindi natin masasagot. And only God knows. It is not for you to know, but only God knows everything. Ano man po ang nangyayari sa atin. That's why Jesus says, only the Father knows. What the baptism with the Spirit will mean for them. Ano po yung ibig sabihin sa kanila? Na ang baptism na ito po, mga kapatid. It means that they will going to have power. Kapangyarihan. Till when? Hanggang kailan? Till the ends of the earth. How much span of time yung till the end of the earth from now? Ilang yun? Kung simula ngayon, till the ends of the earth. Eh di natin alam, di ba? Kapatid, kailan po darating ang Panginoon? Maging handa po tayo. Because nalalapit na rin ang pagbalik ng Panginoon. Amen? May plano pa ang Panginoon sa ating buhay na dapat nating pong malaman. Dito yan. First, ito po ang plano ng Panginoon sa atin. Mayroon pong goal na inilahat ng ating Panginoon sa Kristo. First is the goal for world evangelism. Doon po sa verse 8, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. You will receive power, but if you're going to receive power, you will be my witnesses. Una, okay, mapa. Kailangan natin na tingnan dito.
Balik naman tayo sa geography. Asan ang Japan? Dito. Wala, ano? Wala naman. Ito po ay mapa nung panahon ng ating Panginoon Kristo. Dito lang po sa ano yan, sa Israel to, Jerusalem. Where is Jerusalem? Ang sinabi ng Panginoon Kristo is, you will be my witnesses in Jerusalem. Okay, Jerusalem. Diyan po ang Jerusalem. Note po mga kapatid, bakit sinabi na ating Panginoon, first in Jerusalem? First, we're going to be a witness doon po sa mga malalapit sa inyo. So, itong Jerusalem is the capital of Judea. So, yung mensahe po, yung mabuting balita, yung gospel ay dapat muna ay ang bayang Israel muna, doon muna sa kanila malapit. Kaya, wag na kayo pong tumingin sa malayo. Tingnan nyo muna mga kapatid. Tingnan muna natin kung ano po, sino-sino po yung mga lapit sa atin. Ito po yung mga Jerusalem natin. Maaring mahal mo sa buhay, kapatid mo, nanay mo. First, you're going to witness to your family, to your brothers and sisters, mga anak mo. Malalapit sa iyo, ito ang Jerusalem. Pangalawa, ang Jerusalem capital ng Judea. Ang Judea po ay province ng Jerusalem. So, lumayo siya ng konti, naging Judea. Ito ngayon ang Judea. So, sino naman po yung mga Judea sa buhay po natin? Maaari na po, mga kapatid, ay yung medyo malayulay ng konti sa inyong mga relasyon. In the sphere ng inyong relation. Maaaring hindi ninyo na mahal sa buhay, maaaring mga kaibigan nyo na lang na doon sa kasama nyo sa trabaho. O nakilala nyo lang dyan sa nakapagbanggahan na kayo, namalengke ka. Yung si mother, namalengke lang, nakapagbanggahan mo, ay Pilipino ka pala. Chingaw yo. Pinchi chingaw yo. Kahit hindi tagtatago pang ang halata ng di ba? So, we are going to witness first Jerusalem to our loved ones. At pagkatapos yan, kung hindi sila maniniwala sa atin, alam niyo mga kapatid, number one na persecutor po ng ating Panginoon si Kristo, alam niyo, mismo yung kanyang bayan. Kaya, doon siya nagsimula mismo sa kanyang bayan, but his own hometown did not receive him. And even Apostle Paul, where did he start? In his hometown, sa kanyang mga kamag-anak. But God used Apostle Paul to the ends of the earth. Kaya nakarating po ang mabuting balita dahil kay Pablo doon po sa Roma. Darating naman tayo doon. Kaya dito po sa Judea, sino po yung mga Judea sa buhay po natin? Kayo po nakakaalam po mga kapatid kung ano po mga Judea sa inyong buhay. Ano ba sa galang Judea? Hindi siya hutas yan. Baka hutas. Pangatlo, Samaria. Dahil po ito ay city, ito ay province, lumayo siya ng konti na naman, Samaria. Sa Pilipinas, napunta sa Samar. Okay? So, ibig sabihin na hindi lamang po, ang mabuting balita, hindi lamang po sa atin na mga kapatid, hindi lang po sa atin na mga mamahal sa buhay, kundi sa lahat. Sa lahat, kung saan man tayo dadali ng Panginoon, we are going to be a witness. Kung kailangan natin, kung gusto natin magkaroon ng kapangyarihan, you will receive that power, you're going to be a witness.